At kaugnay po ng sitwasyon ng ating mga dams, makakausap natin si Roy Badilla, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa Hydrometeorology Division. Good morning po, sir. Si Cara David po ito. Good morning po, Cara. Okay, sir. Bukod po sa Lamesa Dam, kumusta na po yung level ng tubig sa iba pa nating mga dams? Meron na po bang umabot sa critical level kahapon, katulad po na nangyari sa Lamesa? So far, Cara, wala naman tayong dam na nasa critical ngayon. Except lang yung kahapon, yung Ipo Dam, na nagpakawalan ng tubig ng around 5:55 ng umaga. Pero yung iba nating dams, below naman sa critical. Yung Bustos Dam po sa Bulacan, nagpakawala rin po ba ng tubig kahapon? Ito po yung Bustos Dam kasi, ito yung dam downstream ng Ipo. So lahat ng pinakawalan ng Ipo ay linabas din lang ng Bustos Dam. Ito naman po sa Lamesa Dam, yun nga po lumapit po sa critical level kahapon. Ngayon po, wala po tayong nararamdaman na pag-ulan dito sa Metro Manila. Pero I understand, malawak din naman yung watershed ng Lamesa. Binabantayan nyo pa rin po ba yung level nitong Lamesa o mukhang bababa na ito? Tuloy-tuloy namin binabantayan ito pero ina-expect namin na tuloy-tuloy na bababa ang water level nito kasi wala naman tayong kaanong ina-expect na malalakas na pag-uulan sa watershed. Pero I understand, meron daw papasok na bagyo tomorrow, yung may international name na Talim? Meron po. Oo, makaka-apekto po ba ito sa water level ng dam? Kung titingnan natin yung location ng dam, ng bagyo, nasa western side siya. So kung enhancement ng southwest monsoon ang ating iniisip, medyo hindi gaanong makaka-apekto yun. So hindi nito ma-enhance or ma-intensify yung habagat? Opo. Enough to bring rains? Yeah. Okay, bukod po dito sa Lamesa, may iba pa po ba tayong mga tinitingnan pang lumalapit sa critical level or okay na po lahat ng levels ng dams natin? Okay na po lahat ng levels ng dam po. Okay, maraming salamat po, Ginoong Roy Badilla, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa Hydrometeorology Division.